Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Si Zack Jun ay nagbibigay ng ulat. Nagkita ang second young master at si Wu Mangqin. Nagtanong ang Dark Sect leader. At pagkatapos, sumagot si Zack Jun. Kaunting salita lamang ang ipinagpalitan nila bago agad umalis ang second young master. Napaisip ang Dark Sect leader, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ilang beses ko nang tinanggihan ang alok niya, kaya nakakapagtakang umatras siya ng walang agresyon. Talaga bang aalis siya ng walang gulo? Bahagyang yumuko si Zack Jun. Opo, ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanan, na ang second young master ay hindi isang taong dapat pagkatiwalaan, na isa itong halimaw na nagtatago ng tunay na kapangyarihan. Ngunit, parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw niya. At sa huli, wala siyang nasabi. Matagal na nanahimik ang Dark Sect leader. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mabuti, kung may nangyaring insidente, magiging komplikado ang lahat. Nakakahinga ako ng maluwag. Maaari ka nang umalis at magpahinga. Tahimik niyang pinanood si Zack Jun habang papalayo. Ngunit may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Mula sa itaas, may boses na nagsalita. Dark Sect leader, pakiramdam ko ay kulang pa ang ulat na iyon. Kalmadong sumagot ang Dark Sect leader. Ganoon din ang pakiramdam ko. Mapatla si Zack Jun, at maraming mahahalagang detalye ang nawawala sa kanyang ulat. Bukod pa roon, masyadong madaling umatras ang second young master. Parang may nangyari kay Zack Jun. Malamig na nagutos ang Dark Sect leader. Magpadala ng tao upang bantayan si Zack Jun. Tahimik na yumuko ang bantay sa anino. Nauunawaan ko, at agad itong naglaho. Matapos magbigay ng utos, napabuntong hininga ang Dark Sect leader. Binuksan niya ang isang cabinet. Sa loob nito ay may isang manual na maingat na nakabalot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay puno ng masisikip at mahirap unawaing simbolo. Ngumiti ang Dark Sect leader ng may kasiyahan. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang linggo. At sa loob ng panahong iyon, nagsimulang kabahan ang Dark Sect leader dahil sa isang tao. Si Mu Jingwon. Una niyang napansin ang talento ni Mu Jingwon. Inutusan niya itong gamitin ang Ghost Shadow Claw technique. Ngunit sa kanyang pagkabigla, perpekto itong naisagawa ni Mu Jingwon. Parang taon na niya itong pinagpraktisan. Nang tanungin niya ang mga tauhan niya tungkol dito, iisa lamang ang sagot nila. Si Young Master Mu Jingwon ay buong araw lamang nasa silid at nagbabasa. Wala silang ibang alam. Parang wala naman talagang ginagawa si Mu Jingwon. Napuno ng pagdududa ang Dark Sect leader. May taong kayang matutunan ng isang supreme skill sa isang tingin lamang. Mahirap paniwalaan. Sinubukan niyang turuan si Mu Jingwon ng isa pang teknik. Ngunit ganoon pa rin ang resulta. Perpekto. Alam niyang may talento si Mu Jingwon. Ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito ito Katekot. Isang henyo, na hindi nangangailangan ng gabay. At iyon, ay tunay na nakakatakot. Dahil dito, nagbago ng paraan ang Dark Sect leader. Sa halip na direktang magturo, sinagot na lamang niya ang mga tanong ni Mu Jingwon. Ngunit ang mga tanong nito ang mas nakagugulat. Narinig ko pong palagi kayong nagsusuot ng maskara. Paano ba talaga ito ginagawa? Biglang nagbago ang usapan mula martial arts patungo sa mga lihim ng Dark Sect. Nabahala ang Dark Sect leader. Hindi nagtatanong si Mu Jingwon tungkol sa laban o combat techniques. Sa halip, interesado ito sa mga lihim at sekreto ng sect. May iba ba siyang pakay bukod sa martial path? Ito ang naging pangalawang problema ng Dark Sect leader. Dahil dito, mahigpit niyang tinanong ang kanyang mga tauhan. Mahirap magtiwala ng basta-basta, lalo na pagdating sa mga lihim ng Dark Sect. Kaya hindi niya itinuro kay Mu Jingwon ang ikatlong galaw ng Flying Ghost Blade technique at iba pang pinakamataas na sekreto ng sect. Sa halip, iniutos niya sa kanyang mga tao, imbestigahan ninyo ng mabuti ang Mock Sword Manor at ang nakaraan ni Mu Jingwon hanggang 3 araw bago siya dumating dito. Naniniwala siyang imposibleng walang formal training ang isang halimaw na henyo tulad nito. Ngunit nang dumating ang ulat, wala silang natuklasang espesyal. Ayon sa impormasyon, ang martial talent ni Mu Jingwon noon ay nasa third-rate lamang. Natigilan ang Dark Sect leader. Ang tanging paliwanag niya ay baka hindi kontento si Mu Jingwon sa mababang posisyon nito sa pamilya. Ngunit kahit ganoon,
Hindi sapat ang mga clue upang makabuo ng conclusion. Ipagpatuloy ninyo ang investigasyon, ngunit may isa pa siyang mas malaking problema. At iyon ang bagay na nagpapakaba sa kanya. Nagpadala siya ng mga tao upang bantayan si Mu Jingwon. Ngunit kakaiba, wala silang nakitang abnormal. Araw-araw, pareho lamang ang ginagawa ni Mu Jingwon. Nagsasanay, kumakain, nagkukultivate ng chi, nagbabasa, paulit-ulit, napaka-ordinaryo, napaka-perpekto. At dahil doon, lalo siyang naghinala. Posible bang tinatakot niya ng lihim ang mga nagbabantay sa kanya? Ngunit kahit paulit-ulit niyang palitan ang mga especially iya, pareho pa rin ang ulat. Walang pagbabago, doon niya napagtanto ang isang bagay. Matagal na niyang alam. Sa sobrang talas ng pakiramdam ni Mu Jingwon, malamang matagal na nitong alam na may mga matang nakasunod sa kanya. At dahil doon, sinadya nitong magpanggap na normal, para pababain ang kanyang bantay. Napabuntong hininga ang dark sect leader. Sa huli, lalo ko lang siyang ginawang maingat. Maya-maya, tinawag niya ang isang tao. Jade. Si Jade ay isang special class assassin. Umabot na sa Supreme Peak Realm ang kanyang kakayahan. Isa rin siya sa mga miyembro ng Soundless Murder Sect, isa sa 4 na pinakadakilang assassination schools. At higit sa lahat, siya ang pinagkakatiwalaang anino ng Dark Sect leader. Walang makapapantay sa kanyang concealment techniques. Tahimik na lumitaw si Jade. Tinawag ninyo ako. Nagbigay ng utos ang Dark Sect leader. Palitan ninyo ang lahat ng bantay sa paligid ni Mu Jingwon. Mag-iwan lamang ng 2 bodyguards. At simula ngayon, ikaw mismo ang magmamasid sa kanya. Dahan-daang naglaho si Jade sa dilim. Nauunawaan ko. Habang iniinom ang tsaa, nag-isip ang Dark Sect leader. Kapag si Jade ang kumilos, kahit Grandmaster ay hindi siya mapapansin. Malalaman ko rin sa wakas ang katotohanan. Kapag iniisip ng isang tao na wala nang nagmamasid sa kanya, doon lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Sa gabing iyon, tahimik na gumagalaw si Jade sa kadiliman. Maingat niyang inalis ang isang tile sa bubong at sumilip pababa. At doon, nakita niya si Mu Jingwon na kalmadong nagbabasa ng scroll. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Jade. Sa scroll ay nakasulat ang mga linya tungkol sa liver puncturing, transformation, refinement, spear wounds, at tila may hawak pang isang malubhang sugatang tao si Mu Jingwon habang nagbabasa. Mahinang nagsalita si Mu Jingwon. Tulad ng immortal elixir sa Divine Realm. Ang isang buto ay maaaring maging 100,000. Biglang bumaba si Jade mula sa bubong. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa loob ng manggas. At tahimik na lumapit sa likod ni Mu Jingwon. Ngunit, hindi man lamang nagulat si Mu Jingwon. Sa halip, bahagya lamang siyang ngumiti. At sa sandaling iyon, nagsalita ang Jade. As expected, early pa rin ang iyong awareness. Ngunit ang totoong nasa katawan ni Jade ay ang demonic monk. Humithit si Blue Spirit ng sigarilyo at marahang nagbuga ng usok. Naalala niya ang nangyari. 3 araw ang nakalipas. Inutusan sila ni Mu Jingwon na imbestigahan ang tunay na lakas ng Dark Sect. At natuklasan nila si Jade. Mahusay itong magtago ng aura. Ngunit walang saysay yun laban sa mga espiritu. Tahimik nila itong pinabagsak. Pagkatapos, maingat nilang kinontrol at tinakot ang iba pang tauhan ng walang iniiwang bakas. At dahil doon, sa loob lamang ng 1 linggo matapos sumali si Mu Jingwon sa Dark Sect, halos kontrolado na niya ang buong lugar. Tahimik ang paligid. Habang nilalaro ang scroll sa kanyang kamay, nagtanong si Mu Jingwon. Kumusta ang bagong katawan? Tumawa ang demonic monk. Pagkatapos ay tumingin sa scroll. Ito ba ang scroll na tinitingnan ng Dark Sect leader? Ano ang nakasulat dito? Biglang tumingin si Mu Jingwon sa lalaking nakaluhod sa sahig. Nagtaka ang demonic monk. Siya, kalmadong sumagot si Mu Jingwon. Hindi siya tunay na tauhan ng Dark Sect. Isa siyang assassin na ipinadala para patayin ako. Dagdag ni Blue Spirit, ipinadala siya ng blind swordsman na nakita natin kanina. Naalala agad ni Mu Jingwon ang mukha nito. Wu Mangqin, ang close guard ng second disciple. Napaisip siya, may kutob na akong may binabalak siya. Pero hindi ko inasahang magpapadala talaga siya ng assassin. Nagpatuloy siya. Alam mo ba ang unang sinabi niya? Nagpakilala siyang mula sa Orthodox Alliance Hidden Force.
Naguluhan ang demonic monk. Kaya agad nagpaliwanag si Blue Spirit. Target ka niya dahil galing ka sa righteous faction. Umaasa siyang magbababa ka ng bantay. Nagpatuloy si Mu Jingwon. Matapos ang kaunting torture, umamin din siya. Napahiyaw ang assassin habang duguan. Si Wu Mangqin ang nag-utos sa akin. Tahimik na pinanood iyon ng demonic monk. Samantala, naiinis si Blue Spirit. Napakalakas ng loob ng blind man na iyon. Paano siya nakapagpadala ng tao rito? Pwede siyang mabuking anumang oras. Ngunit napaisip si Mu Jingwon. Hindi tama. Alam niyang hindi ako madaling mapapatay. At ito ang isa sa pinakamahigpit na binabantayang lugar sa lungsod. Kaya paano nakapasok ang assassin nang hindi napapansin? Biglang lumiwanag ang mga mata niya. Hindi, nilinlang niya ako. Nagulat si Blue Spirit. Ano, sa sandaling iyon, biglang nagsindi ang lahat ng ilaw sa labas. At kalmadong nagsalita si Mu Jingwon. Hindi siya palihim na pumasok. Pinapasok siya. Ano ang unang sinabi niya? Agad na sumagot si Blue Spirit. Nagpakilala siyang galing sa Orthodox Alliance. Biglang ngumiti si Mu Jingwon. Mukhang natuwa siya dahil mabilis nakuha ni Blue Spirit ang mahalagang clue. Eksakto, imposibleng ganoon kaina ang seguridad rito. Sadyang pinapasok nila ang intruder. Mabilis niyang naunawaan ang buong sitwasyon. Isa itong bitag ng dark sect. Layunin nilang hulihin ang intruder at malaman ang tunay nitong pakay. At ginamit ni Wu Mangqin ang sistemang iyon upang magmukhang may secret contact mula sa Orthodox Alliance. Sa labas, may sumigaw ng malakas, "Young Master, ayos lang ba kayo? May intruder, lumabas kayo agad." Ang taong iyon ay ang Internal Affairs Overseer ng Dark Sect. Samantala, mula sa mataas na lugar, tahimik na pinagmamasdan ni Wu Mangqin ang buong eksena. Nagpatuloy si Mu Jingwon. Mula pa sa simula, hindi talaga assassination ang pakay ng intruder. Ang tunay niyang layunin ay magpanggap bilang spy ng Orthodox Alliance. May 2 pang taong nakamasid sa kaguluhan sa ibaba. Nagtanong si Wu Mangqin, ano ang nangyari? Sumagot ang isa, tulad ng sinabi ninyo, nagtipon na ang mga Dark Sect Warriors sa villa niya. Ngumiti si Wu Mangqin ng may kasiyahan. Eksakto sa plano. Nai-imagine ko na kung gaano siya nagpapanik ngayon. Lumipat ang eksena. Isang araw bago iyon, tinanong ng assassin, sinabi ninyong magpapanggap akong galing sa Orthodox Alliance. At kapag tinorture ako, sasabihin kong kayo ang nag-utos. Tumango si Wu Mangqin. Oo, siguradong ti-torturehin ka niya. Nag-aalinlangan pa rin ang assassin. Paano kung sabihin kong ibang tao ang nagpadala sa akin? Ngumiti si Wu Mangqin. Hindi. Masyado siyang matalino. Makikita niya agad ang kasinungalingan. Kapag sinabi mong isa ka sa tauhan ko, hindi ka niya agad papatayin. At makakakuha tayo ng oras. Napagtanto ng assassin ang plano. Habang pinapatagal ko, kikilos na ang Dark Sect Warriors. Natuwa si Wu Mangqin. Tama, tahimik na sinabi ng assassin. Pagkatapos noon, pagbibintangan akong spy ng Orthodox Alliance. Pakiusap, alagaan ninyo ang pamilya ko. Tumango si Wu Mangqin. Hindi ko malilimutan ang sakripisyong ito. Mula pa sa simula, nakaplano na ang lahat bilang isang operasyon kapalit ng buhay. Torture man o hindi, nakatakda ng palabisang spy si Mu Jingwon. Kaya lihim niyang inilagay ang insignia ng Orthodox Alliance sa damit ng assassin. Kasabay nito, sinuhulan niya ang Internal Affairs Overseer ng Dark Sect. Ang planong ito ay bunga ng maraming araw na pag-uusap at paghahanda. Sa isip ni Wu Mangqin, kahit gaano pa katalino si Mu Jingwon, hindi ito makakatakas. Mabubunyag siyang spy, at pagkatapos, maaari siyang ipahiya, o mamatay sa torture. Mabilis na lumipat muli ang eksena. Nasa bahay na si Wu Mangqin. Tahimik siyang nakaupo habang nag-iisip. Pinagkakatiwalaan ko ang pandinig ko. Walang mas tumpak kaysa tunog. Lalo na ang tibok ng puso. Naalala niya ang tibok ng puso ni Mu Jingwon. Hindi ito nagbabago, hindi bumibilis, hindi bumabagal. Kahit anong sitwasyon, pareho pa rin. Isang abnormal na tibok. At ayon kay Wu Mangqin, ang ganong nilalang ay hindi dapat umiiral. Sinubukan kong kumbansihin ang master na tambangan siya. Ngunit hindi niya ako pinansin. Kaya ako na mismo ang kumilos. At nang maisip iyon, gumaan ang pakiramdam niya.
Ngunit bigla, nanigas ang kanyang mukha, may kakaibang tunog mula sa labas. At papalapit iyon, tahimik siyang nagtago sa likod ng pinto. Naging alerto ang buong katawan niya. At unti-unting sumibol ang kaba. Ano ito? Masyadong tahimik. Dapat ay may mga bantay sa paligid ng manor. Ngunit, wala siyang marinig. Bigla niyang hinablot ang espada. At mabilis na, binuksan ang pinto. Magulo ang tibok ng kanyang puso. Hindi sila natutulog. Wala silang malay. May dumaan sa kanila. At isang beses lamang niya narinig ang yapak na iyon. Pero agad niya itong nakilala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Hindi ka ba nakakulong para sa interrogation? Sa harap niya, nakatayo si Mu Jingwon. At walang emosyon nitong inihagis ang isang putol na kamay. Heto, mabilis itong sinalo ni Wui Mangchin. At agad niyang nakilala kung kanino iyon. Sa sumunod na sandali, sumugod si Mu Jingwon. Kalmado niyang iwinasiwas ang espada. Ibabalik ko sa iyo, ang lahat ng ipinadala mo sa akin. Mahirap na sinalag ni Wui Mangchin ang atake habang nagngingit-ngit. Anong klaseng kaguluhan ito? Habang naglalaban sila, may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumitaw sa loob niya. Parang isang tahimik na lawa, na biglang nagkaroon ng malalaking alon. Napaatras niya si Mu Jingwon sandali, ngunit napansin niya agad. Sobrang eksakto ng bawat sword strike nito. Napakadiin, napakatalim. Sa isip niya, ano bang nangyari? Perpekto na ang plano. Dapat siya ang mabibintangang spy. Paano nagkaroon ng ganitong wild card? Lumipat muli ang eksena, isang oras bago ang lahat. Pagdating sa gate, sumigaw si Cho Yong-han, ang internal envoy ng Dark Sect. Young Master, ayos lang ba kayo? May intruder. Sa isip niya, baka totoong ang spy si Mu Jingwon. Matagal na siyang naghihinala rito dahil hostage ito ng Righteous Faction. At ngayong diretsyong pumunta ang intruder sa villa nito. Lalo lamang nakumpirma ang kanyang hinala. At higit sa lahat, matagal na niyang ayaw kay Mu Jingwon. Kaya ang pagkakataong ito, ang perpektong excuse upang ibagsak ito. Agad siyang nagutos. Kapag ayaw lumabas ng kabilang panig, piliting palabasin sila. Mabilis na kumilos ang mga tauhan niya. Ilang sandali lang, lumabas si Mu Jingwon habang hinihila ang intruder. At malamig siyang nagtanong, kilala mo ba kung sino ito? Pagkakita rito, hindi napigilan ni Cho Yong-han ang pagkagulat. Sa mismong sandaling iyon, sinadya ni Mu Jingwon na magsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Dumating na pala ang steward. Dahil hindi ninyo agad dinakip ang intruder, inakala kong wala kayong alam tungkol dito. Pagkahagis sa bihag papunta kay Cho Yong-han, dali-dali itong gumawa ng dahilan. Di paanong mangyayari iyon. Hinayaan ko lang siya upang obserbahan ang tunay niyang pakay. Alam na alam ni Mu Jingwon ang kanilang plano. Ngunit bahagya lamang siyang ngumiti. Talaga, kung ganoon, pansamantala kitang paniniwalaan. Kumunat ang noo ni Cho Yong-han habang palihim na nagmumura sa isip. Lintik na bata. Ito na ang huling beses na magiging mayabang ka. Pagkatapos ay direkta niyang sinabi. Nakakapagtaka, binaliwala niya ang lahat ng classified documents at diretsyong pumunta sa villa mo. Walang pag-aalinlangang sumagot si Mu Jingwon. Tama, kahit anong torture ang gawin namin, ayaw niyang magsalita. Babalikan ko sana siya para ipagpatuloy ang interrogation. Walang emosyon na sumagot si Cho Yong-han. Napakalaking istorbo, nagkunwari siyang nagulat. May problema ba? Pagkatapos ay yumuko siya at bumulong kay Mu Jingwon. Baka naman may tinatago ka talaga. Kasabay noon, biglang inilagay ni Cho Yong-han ang kamay niya sa balikat ni Mu Jingwon. Mahigpit ang tingin niya rito. Kung ikaw talaga ang spy, at kung balak mong makipag-ugnayan sa Orthodox Alliance. Sa isip ni Cho Yong-han, sigurado na siya, lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Mu Jingwon. Kapag napatunayan iyon, torture ka hanggang mamatay. Tahimik lamang si Mu Jingwon. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Isang napakaliit ngunit misteryosong ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Cho Yong-han. Ngumiti siya. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ano ang nangyayari rito? Biglang nagkagulo ang lahat. Dark Sect Leader. Agad na nagtanong ang Dark Sect Leader. Ano ang dahilan ng pagpunta ng intruder dito? Biglang natarante si Cho Yong-han. Hindi niya alam kung paano sisigot.
Mas lumala pa ang sitwasyon nang sumugod ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang intruder. Galit siyang sumigaw. Bitawan ninyo siya. Nagtaka ang Dark Sect leader. Lumapit si Cho Yong-han at pilit na nagpaliwanag. Bakit bigla siyang nababaliw? Ngunit puno ng takot ang mukha ng intruder. Patawad, steward. Lalong natakot ang lalaki nang makita ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Sa wakas, sumigaw siya ng totoo. Inamin ko na ang lahat sa bihag mula sa Orthodox faction. Nabigla si Cho Yong-han. Ano? Lumuhad agad ang intruder habang umiiyak. Pakiusap. Iligtas ninyo ang pamilya ko. Hindi ko na kailangang mabuhay. Napagtanto ni Cho Yong-han na hindi na siya makakatakas. Desperado siyang lumingon sa Dark Sect leader. Ako ay pinagbintangan lamang. Wala akong dahilan para makilala ang taong ito. Bakit ninyo ako tinatalikuran? Pakiusap, iligtas ninyo ako. Agad siyang pinigilan ni Jade. Kumalma kayo, steward. Nanigas si Cho Yong-han nang makita si Jade. At malamig na nagtanong si Jade. Bakit kayo sobrang kinakabahan? Huwag mong sabihin, kasabwat ka niya. Biglang pinagpawisan si Cho Yong-han. Paulit-ulit siyang tumanggi. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Pagkatapos ay nagsalita si Jiu. Totoo ba iyon? Si Young Master Mu Jingwon ay mabuting tao. Sumang-ayon din si Gunwoo. Walang sino man ang dapat man-ire sa kanya. Agad na nagbulungan ang lahat. Bakit may pagbabante pa sa pamilya? Hindi ba sobra na iyon? Malakas na tumutol si Cho Yong-han. Hindi ganoon ang nangyari. Ngunit nanatiling tahimik ang Dark Sect leader habang inoobserbahan ang buong eksena. Nang wala nang maitanggi, biglang sinubukan ni Cho Yong-han na isisi ang lahat. Dark Sect leader, ginawa ko lang yun dahil sa utos ninyo. Kaagad na nagsalita si Jade. Pahintulutan ninyo ako. Ako mismo ang magpapakulong sa steward. Doon tuluyang nawala ng kontrol si Cho Yong-han. Hindi ganoon. Hindi iyon ang nangyari. Habang pinipigilan siya ng mga tao, ang intruder naman ay nakatingin sa kanya ng may matinding galit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kidlat na sword light ang kumislap. Swish! Hindi man lang nakapag-react ang karamihan. Sa isang iglap, naputol ang ulo ng intruder. Maging sina Jiu at Gunwoo ay natulala. Kahit si Cho Yong-han ay hindi makapaniwala. Masyadong mabilis ang lahat. Kahit si Mu Jingwon ay hindi na nakapigil. Malamig na sinabi ng Dark Sect leader. Sa sect na ito, ang sinumang maghasik ng internal discord ay kailangang magbayad. Mula ngayon, walang sinuman ang muling babanggit sa bagay na ito. Sa simpleng paraan. Lahat ay agad na yumuko. Nauunawaan po namin. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik na tinitigan ng Dark Sect leader ang pugot na ulo. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Mu Jingwon. May kakaiba siyang naramdaman. Ano ba ang bagay na naramdaman ko mula sa kanya? Biglang, may apoy na sumiklab. Mabilis itong kumalat. At habang pinagmamasdan iyon, lalo lamang naging balisa ang Dark Sect leader. Dahan-daang ngumiti si Mu Jingwon habang direkta siyang nakatingin sa mata ng sect leader. At ang simpleng ngiting iyon, ay lalong nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanya. Hindi niya namalayang mas humigpit ang hawak niya sa espada. Sa isip niya, isa itong deviation. Isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Nanatili siyang nakatitig kay Mu Jingwon. Makalipas ang isang watch, nagpatuloy ang laban nila ni Wu Mangqin. Habang naglalaban, isang kakaibang pakiramdam ang bumabagabag kay Wu Mangqin. May mali. Oo, iyon mismo ang nararamdaman ko mula sa kanya. Isang bagay na lubos na hindi tama. Biglang, bang! Isang napakalakas na sipa ang tumama sa mukha ni Wu Mangqin. Tumilapon siya paatras at bumangga ng malakas sa pintuan, dahilan upang mabasag ito. Pilitan siyang tumayo habang nanginginig ang katawan. Habang nakaluhod si Wu Mangqin sa kanyang paanan, malamig na nagsalita si Mu Jingwon. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng bagay na gusto mong ipasa sa akin. Biglang nakaramdam si Wu Mangqin ng kakaibang kaba. Karaniwan, mahilig siyang mangalap ng mga talentadong tao. Ngunit iba si Mu Jingwon. May kakaiba rito, parang may boses na nagsasabing, patayin mo siya agad. Malamig siyang ngumiti. Walang mabuting may dudulot ito. Dito ka na matatapos. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Blue Spirit at mabilis na nagbabala. Mag-ingat ka. Nagulat si Mu Jingwon.
Kasabay noon, biglang sumugod si Wu Mangqin. Sa kabutihang palad, mabilis na umatras si Mu Jingwon. Mahinang bamulong si Blue Spirit. Mas mataas siya ng isang antas kaysa sa iyo. Napaisip si Mu Jingwon matapos marinig iyon. Samantala, pinunasan ni Wu Mangqin ang dugo sa kanyang mukha at nagsalita. Aaminin ko, malakas ka, at tuso rin. Marunong kang magplano, pero hindi ka dapat pumasok dito. Kalmadong sumagot si Mu Jingwon. Kung ganoon pala, subukan mong patayin ako. May bahagyang ngiti ng provocation sa kanyang labi. Napilitan si Wu Mangqin na kilalanin ang kakayahan niya. Aaminin ko, napakalakas mo. Sa edad mong iyan, umabot ka na sa Ultimate Peak Realm. Katulad ko, hindi maliit na bagay iyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kahinaan si Mu Jingwon. Kapag masyadong mabilis ang pag-angat ng cultivation, nagkakaroon ng maraming butas. Sa isang iglap, boom! Tinamaan si Mu Jingwon at tumilapon papunta sa katabing silid. Mula noon, napunta siya sa defensive position. Sunod-sunod ang mababanggas na atake ni Wu Mangqin. Ngunit kahit ganoon, nagagawa pa ring maarang ni Mu Jingwon ang karamihan sa mga ito. Habang tumatagal ang laban, lalo itong nagiging brutal, lalong nagiging nakamamatay ang bawat galaw. Biglang ngumisi si Wu Mangqin. Kahit nasa parehong realm tayo, hindi madaling pantayan ang skill. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit lamang siya. Ang pangunahing dahilan, internal energy. Kapag masyadong mabilis ang advancement, mahirap magkaroon ng malalim at matatag na internal power. Iyan ang dahilan kung bakit dinodomina kita. Sa kabila ng sinabi niya, naharangan pa rin ni Mu Jingwon ang kasunod na atake. Mabilis na nagpalit ng teknik si Wu Mangqin. Sa pagkakataong iyon, nahuli si Mu Jingwon sa second strike. Slash! Napaatras siya habang dumudugo ang sugat. Ngumisi si Wu Mangqin. Tulad nga ng inaasahan ko. Hindi sapat ang reaction speed mo. Habang umaatras si Mu Jingwon, nagpatuloy siya. Perpekto ang sword form mo. Napaka-precise. Pero kulang ka sa tunay na combat experience. Hindi mo kayang sumabay sa irregular movements. At mas mahina rin ang internal power mo. Pagkatapos, inihanda ni Wu Mangqin ang isang bagong teknik. Biglang naging seryoso si Mu Jingwon. Alam niyang delikado ito. Sa mundo ng martial combat, malupit ngunit patas ang lahat. At tama ang sinabi ng kalaban. May dalawang malinaw siyang kahinaan. Biglang kumislap ang espada ni Wu Mangqin. Dazzling Star Flower Sword, 4th move. Brave Eternal Flash Instant. Sa isang iglap, tila libu-libong espada ang sumugod kay Mu Jingwon. Parang ulan ng blades ang bumagsak mula sa lahat ng direksyon. Kampanting sinabi ni Wu Mangqin. Ito ang dahilan ng pagkatalo mo. Ngunit habang nakatingin si Mu Jingwon sa rumaragasang sword light, iba ang nasa isip niya. Sa halip na matakot, humanga siya. Napakaganda, perpektong sword technique. Agad siyang nag-isip ng countermeasure habang ibinubuhos ang lakas sa kanyang espada. Hlang, hlang, hlang. Naharang niya ang unang espada. Nasundan pa ng pangalawa, at pangatlo, ngunit napakarami ng mga sumunod. Unti-unting napuno ng sugat ang buong katawan ni Mu Jingwon. Dumadaloy ang dugo sa kanyang mga braso at dibdib. Ngunit sa halip na mataranta, bigla siyang tumawa, at habang tumatagal, lalo lamang lumalakas ang kanyang tawa. Napakaganda. Ito ang tunay na laban sa isang master. Napakasaya. Mas kapana-panabik kaysa sa anumang laban na naranasan ko. Nanlaki ang mata ni Wu Mangqin. Nakakatawa ka pa rin kahit nasa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita. Hindi ka ordinaryong tao. Inaamin ko iyon. 2 taon o 5 taon mula ngayon. Hindi ko na matitiyak kung sino sa atin ang mananalo. Biglang sumugod si Wu Mangqin. Kasabay noon, nangutya siya, pero naging masyado kang mayabang. Biglang nanigas si Mu Jingwon. Malamig na ngumiti si Wu Mangqin. Ang kay-abangan mo, ang magdadala sa iyo sa kamatayan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Wu Mangqin ang kanyang ultimate technique. Napahiyaw si Blue Spirit. Hindi maganda ito. Mabilis na sumugod ang espada ni Wu Mangqin papunta sa leeg ni Mu Jingwon. Pasa 8 forms. Napakabilis nito. Halos hindi na makita. Kahit si Blue Spirit ay hindi agad makapagdesisyon kung paano ito haharangan.
Ngunit habang dumudugo ang leeg ni Mu Jingwon, nakakita siya ng opening. Isang paraan upang makaganti. Biglang nanlaki ang mata ni Wui Mangqin. Ano? Akala niya ay dumulas lamang ang espada. Pero hindi. Mabilis na gumalaw si Mu Jingwon. Flowing profound kick technique. Boom! Sunod-sunod na sipa ang tumama kay Wui Mangqin. Napilitan siyang kagatin ang kanyang mga ngipin habang pilit na tinatanggap ang mga atake. Dumudugo ng husto ang kamay ni Mu Jingwon. Ngunit sa halip na umatras, nagpalit siya ng teknik. Ritual of Expulsion. Biglang natawa si Blue Spirit. Katawa-tawa, hindi ko akalaing mauunawaan mo agad ang Ritual of Expulsion. Ipinaliwanag niya, ang Ritual of Attachment ay hinihila ang lahat papunta sa katawan. Ngunit ang Ritual of Expulsion ay kabaligtaran. Itinataboy nito ang lahat ng humahawak sa katawan. Iyon ang tunay na prinsipyo ng repulsion force. Ngunit matapos obserbahan ang galaw ni Mu Jingwon, nagsalita muli si Blue Spirit. Hindi mo pa ito ganap na namamaster. Hindi mo tuluyang naitaboy ang espada. Naipihit mo lang ang trajectory nito. Malayo ka pa sa perfection. Matapos magpalitan ng ilang galaw, sumigaw si Mu Jingwon kay Wui Mangqin. Kapag umaharap sa isang tunay na master, kailangang eksakto ang timing ng activation. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Mas mahirap pala kaysa sa inaasahan ko. Lalo na laban sa isang katulad mo. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga siya ng malalim. Gusto ko pa sanang magpatuloy. Pero paubos na ang oras. Masaya ang laban. Tapusin na natin. Malamig na sumagot si Wui Mangqin. Kung ganoon, may tinatagaw ka ring alas. Ang teknik na iyon kanina. Ang dahilan kung bakit nalihis ang espada ko. Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, biglang nagliwanag ang espada niya. Boss! Agad naging alerto si Mu Jingwon. Napagdesisyonan ni Wui Mangqin na gamitin ang sword chi. Kasabay nito, malamig siyang namutya. Hindi mo magagamit ulit ang parehong trick. Sa isip niya, ang teknik ni Mu Jingwon ay isang bagay. Ngunit ang mas nakakatakot, ay ang kalidad ng espada nito. Kahit ang kanyang enhanced sword chi, ay halos mabasag. Kapag pinatagal ko pa ito, wala akong mapapala. Sa sumunod na banggaan, agad niyang inilabas ang pinakamalakas niyang atake. Dazzling Star Flower Sword, 7th move. Resistance Destroying Martial Stone. Sa isip niya, dito na matatapos ang laban. Ngunit sa halip na matakot, misteryosong ngumiti si Mu Jingwon. Mukhang, naubusan ka na ng tricks. Galit na sumigaw si Wui Mangqin. Ano ang sinabi mo? Sa loob-loob niya, may mali. Sa sumunod na sandali, parang kidlat na gumalaw si Mu Jingwon. At sa harap mismo ni Wui Mangqin, ginamit niya ang parehong teknik. Dazzling Star Flower Sword, 7th move. Resistance Destroying Martial Stone. Nanlaki ang mata ni Wui Mangqin. Tuluyan siyang natulala. Sa isang iglap, si Mu Jingwon na ang may kontrol sa laban. Siya ngayon ang nagtutulak sa kalaban sa alanganin. Imposible. Sa loob-loob ni Wui Mangqin, hindi niya matanggap ang nangyayari. Ang Dazzling Star Flower Sword ay isang family heirloom technique. Hindi ito kailanman itinuro sa iba. Ibig sabihin, habang nasa gitna ng isang life and death battle, naintindihan at nakupya ni Mu Jingwon ang teknik sa mismong sandaling nakita niya ito. Ngunit hindi pa roon natapos. Muling gumalaw si Mu Jingwon. Dazzling Star Flower Sword, 4th move. Brave Eternal Flash. Boom! Parang 10,000 espada ang sabay-sabay na sumugod kay Wui Mangqin. Napakagat siya ng ngipin habang pilit na nilalabanan ng mga ito. Hindi maaari. Paanong may ganitong absurdong bagay? Biglang, bahagyang damaykit ang espada ni Mu Jingwon sa blade ni Wui Mangqin. At sa mismong sandaling iyon, isang matinding tensyon ang bumalot kay Wui Mangqin. Mahina siyang bumulong. Kahit ang irregular techniques na ako mismo ang gumagamit. Kinokopya mo, at mas mahusay mo pang ginagamit kaysa sa akin. Lumalakas ka habang lumalaban. Unti-unti niyang naunawaan ang katotohanan. Isa kang halimaw. Sumigaw ang instinct niya, kapag hinayaan niyang mabuhay si Mu Jingwon. Darating ang araw na hahabulin ng espada nito ang second young master. Kailangan ko siyang pigilan. Ngunit sa mismong sandaling iyon. Slash! Tumagos ang espada ni Mu Jingwon sa balikat ni Wui Mangqin. Sa huling lakas niya, sinubukan ni Wui
Mang Chin na hawakan ang kamay ni Mu Jingwon. Nagulat si Mu Jingwon sa biglaang galaw. Huminga ng mabigat si Wui Mang Chin. Inaamin ko ang martial genius mo. Pero pagdating sa purong internal power, hindi ako matatalo. Handa siyang mamatay kapalit ng pagkamatay ni Mu Jingwon. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas sa huling atake. Ngunit, mas mabilis ang espada ni Mu Jingwon. Whoosh! Parang hangin lamang siyang dumaan sa tabi ni Wui Mang Chin. Pagkatapos, kalmado siyang huminto at dahan-daang tumuwid. Nataranta si Wui Mang Chin. Hinawakan niya ang sugat sa kanyang leeg. Mainit na dugo ang dumadaloy mula rito. Ano ang nangyari? Lalo siyang natulala nang makita ang sarili niyang espada. Putol ito sa dalawa. Samantala, mahigpit pa ring hawak ni Mu Jingwon ang kanyang espada. Mahinang bamulong si Wui Mang Chin. Triple. Biglang naging triple ang internal power niya. Doon niya napagtanto ang isang nakakatakot na posibilidad. Huwag mong sabihin, hindi pa siya seryoso mula sa simula. Ngumiti ng bahagya si Mu Jingwon. At ang sumunod niyang salita, ay tuluyang nagpayanig kay Wui Mang Chin. Tama. Paanong sasabak ng walang malinaw na paningin ang isang tao sa laban na tulad nito? Kung nanatili ka lang sana sa pwesto mo, baka mas matagal ka pang nabuhay. Biglang nanlaki ang mata ni Wui Mang Chin. Sandali, teka muna, ngunit huli na. Dahan-daang isinaksak ni Mu Jingwon ang espada sa scabbard. Magaling. Ngayon, kailangang umalis agad ang trump card ng inyong kampo. Sa sumunod na sandali, sumabog ang dugo mula sa leeg ni Wui Mang Chin na parang fountain. Tinalikuran siya ni Mu Jingwon at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya nakalimutang magsalita bago tuluyang umalis. Matulog ka ng mahimbing. Tahimik na pinanood ni Blue Spirit ang pagbagsak ni Wui Mang Chin. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mas nagsikap ka pala kaysa sa inaasahan ko. Inaamin niyang mas malakas si Mu Jingwon kaysa sa akala niya. Ngunit matapos iklik ang kanyang dila, sinabi niya, mahaba pa ang lalakbayin mo. Magpatuloy ka lang sa training. Bagamat ganoon ang sinabi niya, sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mamangha. Ang matalo ang isang kalabang mas mataas ng isang buong level. Habang patuloy pang lumalakas sa mismong laban, ay isang bagay na halos imposibleng gawin. Ngunit pagkatapos noon, isang kakaibang aura ang biglang kumalat sa paligid. Agad na naging alerto sina Mu Jingwon at Blue Spirit. Bahagyang nagbiro si Mu Jingwon. Mukhang lalong nagiging interesante. Naguluhan siya. Ano ang aura na ito? Ipinaliwanag ni Blue Spirit. Ngayon ko lang naalala. Unang beses mo palang makakakita nito. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita. Kapag namatay ang isang tao na may matinding obsession o resentment, nagkakaroon ng anyo ang kanyang kaluluwa. Hindi makapaniwala si Mu Jingwon. Imposible, ngunit tumanggaw si Blue Spirit. Totoo iyon. Malalim ang galit at obsesyon niya nang mamatay siya. Unti-unting nagsimulang magtipon ng maitim na aura sa paligid. At habang nabubuo ito, dahan-daang nagkaroon ito ng anyo ni Wui Mang Chin. At sa mismong sandaling naging malinaw ang kanyang anyo. Sumigaw ang kanyang kaluluwa. Gusto ko pa siyang sundan. Gusto kong gumawa ng dakilang bagay. At mabuksan ang aking spiritual eyes. Hindi ito patas. Hindi ko inakalang magiging isang ligaw na wandering spirit lang ako. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mu Jingwon ng may matinding galit. Hindi ko matatanggap ito. Hindi kita patatahimikin. Mumultuhin kita. Kakapit ako sa iyo hanggang sa mapatay kita. Ngunit si Mu Jingwon ay hindi man lang natinag. Bahagya lamang siyang ngumiti habang nakatingin sa nagngangalit na kaluluwa ni Wui Mang Chin. Napansin iyon ni Wui Mang Chin. Matagal niya itong tinitigan, parang sinusubukang alamin ang isang bagay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras at nagsalita ng may pag-aalinlangan. Sandali, huwag mong sabihin, nakikita mo ako. Kumpiyansang sumagot si Mu Jingwon. At sa sumunod na sandali, bigla niyang iniunat ang kamay niya. Whoosh! Agad niyang sinunggaban ang leeg ng kaluluwa ni Wui Mang Chin. Nagtilian ito sa galit at takot. Ano ito? Paano nagagawang hawakan ng isang buhay na tao ang isang kaluluwa? Agad sumigaw si Blue Spirit. Tumahimik ka, mas lalo mo lang siyang ginugulo. Lumapit siya habang hawak ni Mu Jingwon ang leeg ng espiritu. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Hindi ka pa nga tuluyang lumalamig. Maingay ka na agad. Tuluyang nalitaw si Wui Mang Chin.
Napatingin siya kay Blue Spirit ng may takot. Ano siya? Isang kalamidad. Huwag mong sabihin. Ang nakakatakot na bagay na iyon ay nakakabit sa kanya. Kasabay nito, nagtanong si Mu Jingwon. Ano ang dapat nating gawin dito? Walang pag-aalinlangang sumagot si Blue Spirit. Ano pa ba? Tipunin mo ang spirit energy. At parusahan mo siya. Tiningnan ni Mu Jingwon ang kaluluwa ni Wu Mangqin. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita. Sayang, mas mabuting mamuhay ka ng maayos sa susunod mong buhay. Nanlaki ang mata ni Wu Mangqin. Sa loob-loob niya, isa lamang ang paulit-ulit na tanong. Ano ba talaga siya? Anong klaseng halimaw ito? Lumipas ang ilang oras. Gabi na sa loob ng dark sect. Tahimik na bumalik si Mu Jingwon sa kanyang villa. Habang naglalakad siya, napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang kahit anong ingay, walang galaw, walang presensya, ni ang mga guards, ni ang mga attendants, ni ang mga miyembro ng sect, ay walang inilalabas na tunog. Tahimik na nakarating si Mu Jingwon sa silid ng dark sect leader. At tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Malamig na nagsalita ang dark sect leader. Late ka, nagulat si Mu Jingwon. Bago pa siya makasagot, muling nagsalita ang dark sect leader. Saan ka nanggaling sa ganitong oras? Sandaling nag-isip si Mu Jingwon. Pagkatapos ay nag-cup fist salute siya. Sa training yard, ngunit agad siyang pinutol ng dark sect leader. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Mu Jingwon. Hindi naman iyon kasinungalingan. Tanungin ninyo ang mga guards. Nandoon ako, ngunit malamig na sumagot ang dark sect leader. Hindi yun tungkol sa guards. Unti-unting naging mabigat ang atmosphere. Pagkatapos ay mababa niyang sinabi. May pakiramdam ng estrangement, isang kakaibang premonition. Bahagyang nayanig si Mu Jingwon. At mas lalo pang lumalim ang tingin ng dark sect leader. Sa umpisa, hindi ito napapansin, pero habang tumatagal, lumalala ang pakiramdam ng discomfort. Ang pakiramdam ng mali. Hindi maiwasang maalala ni Mu Jingwon ang nangyari noong gabing. Pinapalibutan siya ng mga dark sect warriors habang tahimik lamang na nakatingin ang dark sect leader. At sa mismong sandaling iyon, muling nagsalita ang lalaki. At sa isang punto, ang pakiramdam na iyon, ay tuluyang bumalot sa iyo. Naunawaan ni Mu Jingwon ang ibig nitong sabihin. Ngunit nagpanggap siyang walang alam. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagliwanag ang mata ng dark sect leader. Lumampas ka na sa linya. Shing! Sa isang iglap, nakatutok na ang espada nito sa leeg ni Mu Jingwon. Napakabilis ng galaw, na maging siya ay napaisip. Napakabilis. Hindi ko siya matatalo kahit ibuhos ko ang buong lakas ko. At kahit walang ebidensya, nagawa ng dark sect leader na makarating sa katotohanan gamit lamang ang instinct at perception. Sa loob-loob ni Mu Jingwon, talagang bagay siyang maging leader ng dark sect. Ngunit alam niyang wala siyang paraan para makatakas gamit ang lakas. At hindi rin niya maipapaliwanag ang sitwasyon. Mukhang, kailangan ko nang ilabas iyon. Malamig na nagsalita ang dark sect leader. Nakadepende ang lahat sa magiging sagot mo. Mabilis na nagsalita si Mu Jingwon. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. May isang relihiyon na inakusahan ng pagpapakalat ng doktrinang gumugulo sa mundo. At panlilinlang sa mga tao. Hinabol sila dahil lamang sa kanilang paniniwala. Nanigas ang dark sect leader. Parang tinamaan ng matalim na karayom ang kanyang puso. Nagpatuloy si Mu Jingwon. Isang western cult, na hanggang ngayon ay hinahabol pa rin sa tuwing nagpapakita. Mga taong humihinga kasabay ng consecrated fire. Pagkatapos, direkta siyang tumingin sa dark sect leader. Master, hindi ba kayo isa sa mga believers ng Zoroastrianism? Sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ng composure ang dark sect leader. Matalim niya itong tinitigan. At sa loob-loob niya, matinding kaguluhan ang sumabog. Matagal bago siya nakapagsalita. Paano mo nalaman iyon? Napatingin si Blue Spirit kay Mu Jingwon nang may pagtataka. Persia, isang coastal nation iyon sa western regions, sa hilaga ng Shangguan. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong. Pero paano mo nalaman ang wikang iyon? Tapat na sumagot si Mu Jingwon. Natutunan ko habang nag-aaral ako tungkol sa western herbs. Hindi pa rin kumbinsido si Blue Spirit. Dahil lang sa herbs. Kung ganoon, ano ang nakasulat? Bahagyang nag-atubili si Mu Jingwon.
Siguro, isa itong mantra. O parang tula. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang nakasulat sa scroll. Kapag sinunog ko ang katawang ito sa banal na apoy, ako ay magiging malaya mula sa buhay at kamatayan. Tahimik na nakinig si Blue Spirit. Nagpatuloy si Mujing Won. Liwanagan ang landas. Nais kong lumakad sa banal na liwanag. Ngunit bago pa niya matapos, agad siyang pinigilan ni Blue Spirit. Tama na, nagulat si Mujing Won. Hindi ba ito mantra? Mabigat ang ekspresyon ni Blue Spirit habang sumasagot. Hindi, isa itong scripture. Bahagyang nanigas si Mujing Won. At mas lalo pang naging seryoso si Blue Spirit. Wala nang oras para magpaligoy-ligoy. Ito ay scripture ng mga believers ng Zoroastrianism. Isang fire-worshipping heretical sect. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paliwanag. 100 taon na ang nakalipas. Nagsagawa ang Imperial Court at ang Jiangho ng malawakang purge laban sa kanila. Marami ang pinatay, at marami rin ang biglang naglaho. Lumamig ang tingin niya, kahit ngayon, kapag nalaman ng mundo na konektado ang Dark Sect leader sa Zoroastrianism. Bago pa niya matapos, naunawaan agad ni Mujing Won. Magiging fatal weakness iyon. Tahimik na tumanggaw si Blue Spirit. Sa loob-loob niya, tama nga si Mujing Won. Ang pagiging believer ng Zoroastrianism ay isang nakamamatay na kahinaan. Bumalik sa kasalukuyan, nakatutok pa rin ang espada ng Dark Sect leader sa leeg ni Mujing Won. At sa isip niya, naalala niya ang sinabi ni Blue Spirit noon. Ikaw na mortal, hindi mo alam kung gaano ito kadelikado. Matapos marinig ang paliwanag ni Mujing Won, tahimik na nag-isip ang Dark Sect leader. Sa una, wala naman talaga siyang planong patayin ito. Ngunit habang iniisip niya ang panganib, unti-unting tumigas ang kanyang desisyon. Ang dahilan kung bakit hinabol ang Zoroastrian believers ay dahil sa kanilang doctrine. At kung mabubunyag ang sikreto niya, maaaring bumagsak ang lahat. Sa huli, nakarating siya sa iisang conclusion. Ang pinakamainam na paraan ay patayin ka agad. Napamura si Blue Spirit. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang makikialam sa Zoroastrian believers. Kasalanan ko ring binanggit ko iyon. Habang naghahanda ang Dark Sect leader na umatake, walang emosyon na nagsalita si Mujing Won. Hindi ko alam kung may iba pang nakakaalam ng katotohanan ito, pero mas mabuti nang mabawasan ng isa. Shing! Biglang kumilos ang espada ng Dark Sect leader. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling nagsalita si Mujing Won. Kapag sinunog ko ang katawang ito sa banal na apoy, ako ay magiging malaya mula sa buhay at kamatayan. Biglang nanigas ang Dark Sect leader. Maging si Blue Spirit ay natigilan. Nagpatuloy si Mujing Won. Liwanagan ang landas. Nais kong lumakad sa banal na liwanag. Sa huli, ang galit at ligaya ay magiging abo lamang. Ang mga nagdurusang nilalang sa mundong ito ay tunay na kaawa-awa. Parehong natulala sina Blue Spirit at ang Dark Sect leader. Iisa ang nasa isip nila. Scripture. Binibigkas niya ang scripture. Sa gulat, agad umatras ang Dark Sect leader. Paano mo nalalaman ang banal na scripture? Bago pa makasagot si Mujing Won, may naisip agad ang Dark Sect leader. Binasa mo ang scripture ko. Ngunit agad niya iyong tinanggihan. Imposible. Nakasulat iyon sa original Persian. Iilan lang sa Jiangho ang kayang bamasa niyon. At nang tuluyan siyang makasiguro, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Huwag mong sabihin sa akin. Kasabay nito, mabilis ding lumapit si Blue Spirit kay Mujing Won. Mortal, huwag mong sabihin ikaw ay. Ngunit pinutol siya ni Mujing Won. Sinabi ko na, isa itong weakness. Naging mapagduda ang Dark Sect leader. Isa ka ba talagang believer? O nagpapanggap ka lang? Ngunit hindi siya pinansin ni Mujing Won. Ngumiti lamang siya habang hinahawakan ang sugat sa kanyang leeg. Ang kahinaan ng puso ng tao.